Kinasuhan ni PCSO General Manager Mel Robles ang vlogger na si Claire Contreras o mas kilala bilang si Maharlika dahil daw yan sa paninirang puri sa kanya ng vlogger. Nasa frontline ng balita. Mali naman. Wala nang kailangan sirain dyan. Sa manirang puri daw. I mean yung kay Maharlika, ha? Hindi na kailangan anin yan. Biro lang. Malupit to. Malupit itong abogado na to. Tandaan ninyo, halos maipit si ano dyan. Yung ano dyan, yung artista dyan. Pero napanalo niya, di ba? Malupit to. Aba, maraming pera si Robles. Hindi, siyempre naman. Kung ikaw ba naman, di ba, sabi naman ni Tipi nun, manager niya yan, di ba? Ibig sabihin, may pera yan. Alam mo naman mga manager, may pera, di ba? Pero siyempre, kukuha ka ng abogado na alam mong maipapanalo ka. Alam naman, kumuha ka ng abogado na papatalo ka. Yeah? Ako, dalawa lang masasabi ko dito, ha? Eto. Alam nyo naman yung aking side patungkol kay Maharlika, di ba? Pero dalawa lang masasabi ko dito. Una, tama itong ginawa. Para magkaalaman. Para magkaalaman kung sino nagsasabi ng totoo. Ganun naman kasimple yun eh. Dalhin sa korte ang usapan. Di ba? Dalhin sa korte. Kasi sa social media, madaling mag-akusa. Sa social media, madalitang magbanatan. Pero pag dinala mo sa korte, dyan magkakaroon ng patunayan. Tama, mali. Di ba? Magkaalaman. Wala akong sinasabing sinungaling si Maharlika. Wala akong sinasabing sinungaling si Robles. Let the court decide. Mas maganda ito na magkalabasan. Kasi nga ako kahit nga ako sabi ko di ba? Dapat nagkakaso talaga Instead na, lalo na pag may akusasyon o merong sinabi na talagang hindi yung nag-react ka, iba kasi yung nag-react ka lang. Di ba? Ano yung pinagkaiba ng demanda ko? Sa akin kasi hindi man ako nagagawa ng nag-iimbento. Hindi ako gumagawa ng istorya. Ako'y nagre-react lang sa mga news. Bilang opinion ko, bilang isang tao. Walang masama dun Ang mahirap, yung gagawa ka ng sarili mong news. Gagawa ka ng sarili mong istorya. Yun ang mahirap dyan. So sa akin, totoo nga naman na madalas mangyari yan na gumagawa ng istorya si Maharlika. Totoo yan. Madalas siyang gumawa ng istorya. Kahit nga yung sa akin, ginawa niya ng istorya Di ba? Wala lang akong perang pandemanda sa kanya. Pero ginawa niya ako ng istorya. Pinalalamon ko daw ang Mocha Girls sa opisina ni Mocha. Ginawa niya ako ng istoryang ganyan. Tama, mali. Ngayon, meron siyang ginawang istorya dito kay Robles. Hindi ko sinasabing hindi totoo. Hindi ko rin sinasabing totoo. Maganda dyan, let the court decide. Di ba? Maganda. Kasi hindi ako pabor Hindi ako pabor porket kalaban mo, gagawan mo ng imbento. Hindi ako pabor doon. Ayokong gumawa ng imbento na kasinungalingan para lang masira ko yung tao. Doon lang tayo sa totoo. Mitch Mangarin, salamat po. Kasi what we are fighting is not against people, but it is for truth and justice. When you say truth and justice, magkadikit yan. Hindi pwedeng justice lang. You cannot have justice without the truth. Tandaan natin yan. Hindi pwede yun. Kaya kailangan magkaalaman tayo. Totoo ba o hindi? Yan sinasabi mo. Tandaan mo, gumawa ka ng paratang sa isang tao, dapat patunayan mo. Dapat patunayan mo kung totoo o hindi. Ang maganda dito, magkakaalaman ngayon. Di ba? Magkakaalaman ngayon, di maganda, hindi, ito maganda. Kung totoo yung sinabi ni Maharlika, maganda yan, mapapatunayan sa Amerika. Tama, mali. Di ba? Mapapatunayan sa Amerika kung totoo yung sinabi ni Maharlika tungkol dito sa tao na to.
Ayaw nyo ba nun? Pero, pag hindi totoo yung sinabi, mananagot ngayon si Maharlika. Tama, mali. We will see. Ako, excited ako dito. Kasi sa Pilipinas, medyo mabagal-bagal ang ano dito ang hustisya dito eh. Alam naman natin, kulang ang mga judge sa Pilipinas eh. Tapos kung ano-ano pa dinidemanda ng iba. Pero dito, malalaman natin. Malalaman natin kung sino talaga nagsasabi ng totoo. Oh, yun ang ano dito. Yun ang gusto ko dito. Sana, ayan yung sinasabi ko dito eh. Kaya tayo napagbibintangan na keso ba't di daw natin binabanatan si Lisa Marcos? Kasi putang ina, pati ba naman yung gown? Sorry pero ganito na ba tayo kadumi maglaro? Hindi, sorry. Kayo mag-isip kayo. Ganyan na ba kayo karumi maglaro? Pati yung gown ng tao, pakikialaman natin. Huwag niyo ko itulad dun. Sorry, out ako dyan. Hindi ako, putang ina, pati ba naman yung private gown ng tao, idadamay mo pa? Anong kinalaman nun sa bayan mo? Di ba? Kayo ho, magsalita. Anong kinalaman ng putang inang gown na yan sa bayan? Sisiraan mo yung, hindi, ito sisiraan mo yung fashion designer dahil lang ginawa niya ng gown si Lisa Marcos. Tama ba yun? Sorry hindi ko kayang tiisin eh. Yung ganyang klaseng kabalastugan. Pati ba naman yung gown pakikialaman mo? Pati ba, ito hindi nga yung hindi nga yung si Lisa Marcos ang binanatan dito eh. Pati yung gumawa ng gown niya binanatan. Okay ba sa inyo yun? So, hindi ko kayang hindi ko kayang tiisin yan na may kasamahan akong ganyang kababaw. Sorry. Kinasuhan din siya ng broadcaster si Anthony Taberna nang pagbintangan siyang hindi nagbabayad ng buwis. Sinusubukan naman ng news. Ayan, yung mga ganyan, pwede pa. Kasi hindi ko naman sinasabing totoo pero pwede mo pa yan. Bakit? Kasi nga, binabanatan mo yung isang tao dahil sa kanyang pananaw patungkol sa public figure din si Taberna. Pero yung mga private, alam mo kung bakit? Ayoko kasi maging double standard. Tandaan ninyo, nagalit tayo kay Rappler. Sino yung boss ng Rappler? 'Di ba? Kay Maria Ressa. Nagalit tayo doon nung nagkaroon siya ng legal battle with someone na businessman. Naalala nyo nun? Yung isang businessman na ginawa niya ng peke na tapos na demanda. Naalala nyo nun? Tapos sabi ni Maria Ressa, hindi, gobyerno to ni Duterte. Anong sinabi natin mga Duterte supporter? Anong gobyerno? Private citizen yung binanatan mo, gobyerno. Private citizen yan. Tapos magagalit ka sa gobyerno kung mahatulan ka ng libel. Tama, mali. Bakit double standard tayo ngayon? Bakit double standard tayo ngayon? Porket si Maharlika yan. Ang binanatan niya, private person, yung fashion designer. Ang tanong, are you really for truth and justice or you are just for the people? O yung tao? Tao ba ang pinoproteksyonan mo? Nagiging fanatic ka na ba? O ang pinaglalaban mo pa rin ay truth and justice? Tanungin kita ngayon. Kasi kung nagalit kayo kay Maria Ressa noon dahil private yung kanyang quote-unquote ni libel, di umano, nagagalit tayo noon at walang kasalanan ng gobyerno noon. This time, hindi tayo nagagalit kay Maharlika kasi private yung binanatan niya, yung fashion designer. Anong klaseng tao tayo? Tanungin ko kayo. Kung ganyan ang ugali ninyo.
Di ba hipokrito? Tama, mali. Again, uulitin ko. Kayong mga banateros, makakaasa kayo sa mga banateros. Ang issue lang ng lipunan ang pag-uusapan natin dito. Yung direktang nakakaapekto sa bawat Pilipino. Direktang nakakaapekto sa bawat Pilipino. Hindi yung mga walang kwentang issue sa lipunan. Di ba? Ako wala akong pakialam eh. Wala akong pakialam dun sa iba. Yung hindi naman involved sa gobyerno. Wala akong pakialam. I mean, pagdating mo sa... Kasi ganito eh, yung iba kasi pag bumanat, babanatan pati yung asawa, pati yung... nawala namang kinaugnayan sa function. Remember, eto ha, para lang sa inyong kaalaman. Para sa inyong kaedukasyonan. Ha? Bakit to? Bago tayo nag-vlog, nagpa-educate tayo eh. Pag bumanat ka daw ng public official para hindi ka malibel at para matalo kung sakasakaling ilibel ka nila, dapat yung banat mo has something to do with his or her function as a government official. Nagigets ninyo? Ulitin ko. Para sa mga hindi kasi turo sa akin ito eh. Turo sa akin ito ng mga abogado. Every time ako kumakausap ng abogado, I always ask them about libel issue. Ang lagi nila sinasabi, kung babanat ka, siguraduhin mo merong relasyon niyang banat mo doon sa function nila as a public servant. Hindi yung walang relasyon doon sa kanilang babanatan mo na ang madumi kuko niyan. Ano kinalaman nung dumi ng kuko niya sa pamamahala niya? Unless ginangat-ngat niya kaya siya naging sabog. Tama, mali. Walang issue. Ika nga. Kailangan may issue patungkol sa kanyang public function para hindi ka malibel. Kung malibel ka, o kung ikaw man kasuhan ng libel, lusot ka. Bakit? It's for the interest of the Filipino people, yung banat mo. Interest niya bilang functioning government official. Pero kung babanat ka na wala nang kinaugnayan, tayo na doon sa function niya, huwag tayong ganun.